Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 18 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Pagkatapos iligtas ang batang babaeng elf mula sa mga mangangalakal ng alipin, agad na kumilos si Arthur upang protektahan siya mula sa malagim na eksena ng labanan. Tinakpan niya ang mga mata nito ng panyo upang hindi niya makita ang madugong kinalabasan ng kanyang pagpatay sa mga mang-aalipin. Tahimik niya itong inalalayan palayo sa lugar, sabay sabing may mga bagay na mas mabuting hindi na lang makita ng mga bata. Bagaman nagtaka at nagtangkang magtanong ang bata, na nagsabing bata rin naman si Arthur, ay pinigilan siya nito at inutusan na huwag alisin ang piring hanggat hindi pa sinasabi. Nang malayo na sila sa pinangyarihan, pinayagan na niya itong tanggalin ang piring. Subalit nang tangkain na niyang umalis, hinawakan ng elf ang kanyang damit, may halong takot at pagmamakaawa ang tingin, parang sinasabing paano mo nagagawang iwan ang isang cute na bata sa gubat. Wala kang puso, natatakot ako, at huwag mo akong iwan. Nagulat si Arthur sa naging reaksyon ng bata. Sinubukan niyang ipaliwanag na ligtas na ito at hindi na hahabulin ng masasamang tao. Dagdag pa niya, karaniwang ligtas naman ang mga elf sa gubat. Ngunit itinama siya ng bata, sinabing ang mga halimaw sa gubat ay natatakot lamang sa matatanda, at ayon sa kanyang mga magulang, ang mga bata ay madaling mabiktima ng mga asong gubat o mga golem ng punong kahoy. Napaisip si Arthur at nagtanong kung gaano pa kalayo ang bahay nito, ngunit ang sagot niya ay hindi niya alam. Napabuntong hininga na lang si Arthur at sinabing manatili muna ito roon habang siya ay maghahanap ng mga gamit. Bumalik siya pagkaraan ng ilang sandali, dala ang ilang supply at mga damit na nakuha mula sa karwahe ng mga mangangalakal. Iniisip niyang pagmamay-ari ito ng bata. Tinulungan niya itong magsuot at binalutan ng kapa para hindi lamigin. Bahagyang ngumiti si Arthur at hinaplos ang ulo ng elf, sabay sabing tutulungan niya itong makauwi. Habang naglalakad sila sa direksyong sinasabi ng bata, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Ipinakilala ng elf ang sarili bilang si Tesha Eralit, at nang tanungin niya si Arthur kung bakit siya napunta sa Elshire Forest, sinabi nitong nahiwalay siya sa kanyang pamilya. Hindi niya ibinahagi ang buong kwento. Masayahin at mausisa si Tesha. Nabanggit niyang sa Eleanor, kadalasan ay kasama niya ang kanyang lolo at mga tagapag-alaga, dahil abala ang kanyang mga magulang. Masaya raw doon, lalo na't kapag nagising na ang kanyang kapangyarihan, bibigyan siya ng personal na tagapagsanay. Ikinatuwa ito ni Arthur at napansin niyang tila mas patas ang sistema ng edukasyon ng mga elf kumpara sa mga tao, bagay na hindi masyadong naintindihan ni Tesha. Habang sila'y naglalakbay, nagtatanong si Tesha ng mga kakaibang bagay, tulad ng kung totoo bang puro manyakis ang mga lalaking tao at may marami silang asawa, bagay na narinig raw niya mula sa kanyang lolo. Nabigla si Arthur at tinangkang itama ang maling pagkakaintindi. Sinabing may ilan lang talagang ganun, kadalasan ay mga maharlika. Tinawanan niya rin ang pagiging inosente ng bata dahil hindi pa nito talaga alam ang ibig sabihin ng manyakis. Patuloy silang naglakad sa gubat, sinasagupa ang mga halimaw na sumasalubong sa kanila. Umaakyat si Arthur sa mga puno para makita ang tamang daan, habang si Tesha naman ay minsang nakikipaglaro sa mga kuneho, na kalaunan ay naging hapunan nila, ikinainis ni Tesha. Nang magtayo na sila ng kampo, muling nagtanong si Tesha tungkol sa mga mangangalakal ng alipin. Sinubukan ni Arthur pagaanin ang katotohanan, sinabing nagkaroon lamang ito ng malungkot na aksidente. Nang tanungin kung babalik pa ba ang mga ito, nangakong hindi na niya kailanman makikita ang mga ito muli. Pagdating ng gabi, inaya ni Arthur si Tesha na matulog na habang siya ay magbabantay sa labas ng tolda. Habang siya ay nag-iisa, sinubukan niyang intindihin ang iniwang will sa kanya ni Sylvia, ngunit hindi siya makapag-focus. Ilang sandali pa'y lumabas si Tesha, nag-aalala kung hindi rin ba siya dapat magpahinga. Sinabi nitong bawal raw matulog sa isang kama kasama ang lalaki ayon sa kanyang lolo, ngunit hindi naman daw niya isusumbong. Pagbalik nito sa loob ng tent, lumabas ulit ito maya-maya at nagdahilang mas mapanganib daw kung makikitang may batang nagbabantay sa labas, kaya mas ligtas daw kung sa loob na lang siya magbantay. Napangiti si Arthur sa kanyang palusot at pumayad.
Habang natutulog sila, muling humawak si Tesha sa kanyang damit, tila humahanap ng ginhawa at proteksyon. Tahimik lang siyang tiningnan ni Arthur at sa kanyang isipan, naisip niya kung gaano karami na ang pinagdaanan ng batang si Tesha. Buong lambing at malasakit, sinabi niya sa sarili, Tesha Eralit. Ang dami mo ng pinagdaanan. Magpahinga ka ng maayos, at dito nagtatapos ang chapter 18 ng The Beginning After the End. Gusto niyo ba ng chapter 19? Mag-comment down below at patuloy lang sa pagsubaybay at suporta. Maraming salamat.